Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. I am back dito po sa ating Coach Jared Live. Oo, ayan. I-ready ko lang yung ating mga materyales. Okay. Okay. So mga kababayan, ituloy ko na yung kwentuhan natin mamaya. Kanina ha. Tuloy ko na. Dire-diretso na natin. Oo. So, eto na nga mga kababayan. Meron ho kasing papakita ko sa inyo yung nag-i-interview ni Leandro Leviste regarding sa kanyang kumpanya. At dito sa interview na 'to, meron hong medyo mabibigat na reaksyon etong si Ombudsman Boying Remulla. Mukhang tatamaan ng matindi, mukhang tatamaan ng matindi itong si Leandro Leviste dito kay Ombudsman Boying Remulla. Kasi galit si Ombudsman Boying, eh. Galit siya, guys. No joke, no joke. Nagagalit siya dito. Kaya papanoorin natin, guys, ha. Ito kasi yung interview niya sa Bilyonaryo ng isang araw ni Leandro Leviste. Ipinaliwanag niya yung setup ng kanyang business. Oo. Pero nung ine-explain niya, very evasive pa rin siya. Hindi niya sinasagot ng diretso yung mga tanong ni Pinky Web. Mm. Malabo pa rin mga kababayan yung kwento. Mm. Naku, hindi ka magkakalkal tulad nung kanina na ginawa ko kanina. Kung di ako nagkalkal, hindi ko malalaman na active pa pala yung Solar para sa Bayan hanggang 2025. Nag-divest lang si Leandro Leviste noong 2025 na, 'di ba? So, okay lang, pero pakinggan niyo, tignan niyo. Ito na, yan. Companies, as I mentioned a while ago, Solar Philippines, SPNEC, and Solar para sa Bayan. Dito po sa Solar Philippines, you keep saying that you're not involved in the day-to-day operations. To clarify, Okay, wait lang, explain muna natin. Tatlo kasi ang kumpanya ni Leandro Leviste. Solar Philippines Holdings, number 1. Number 2 is Solar Philippines NE, na dating New Nueva Ecija, na ngayon ay New Energy na. Okay? And then yung Solar para sa Bayan. Tatlo yan. So, yung relationship nung tatlong yun, medyo malabo. Malabo. At mukhang you cannot distinguish one from another. Oo. Hindi mo ma-distinguish, eh. Tingnan niyo, panoorin niyo itong video na 'to, tingnan niyo gaano kalito rin si Pinky Web. everything, sir. Do you still own? Do you still participate? Do you have any involvement or connection with First Solar Philippines, sir? Yes, as a shareholder and as a holding company of my shares in SPNEC, as also publicly disclosed on the Philippine Stock Exchange website, I do know the public disclosures of the company. There are also meetings updating on the company, but I am not actively involved anymore in the solar power business. Opo. So shareholder po kayo sa Solar Philippines. And would it be correct, sir, to say that you still own part, or you're still an owner of SPNEC? Through Yes. Solar Philippines, Okay, tama po. Oo. indirectly, Okay. because Solar Philippines Power Project Holdings is disclosed to be a shareholder in SPNEC. That is Tama correct. po. Para po Okay. 'Di ba ang gulo? So, si Solar Philippines, mga kababayan, is a holding company. But essentially mga kababayan, si Solar Philippines, siya ang may-ari noon kay um, si Solar Philippines ay may shares na binili kay Solar Philippines New Energy or si SPNEC. So kaya tinanong siya ni Pinky Web, ang sabi, "Do you still own SPNEC?" Bakit? Kasi as a holding company, ah, pwede siyang magmay-ari ng majority shares. Meaning, ang may-ari nung Solar Philippines SPNEC is si SP Holdings. Yun. May mga ibang korporasyon din sa Pilipinas na ganyan ang style. At siguro ang pinakasikat na ganyang style dito, yung mga si ABS-CBN. At saka yung pinakasikat kasi na napag-usapan sa Congress. Si ABS-CBN meron siyang holding company, ABS-CBN Holdings. Si ABS-CBN Holdings, siya ang may-ari ng ABS-CBN Corporation. Siya ang may-ari ng yung mga
networks abroad, yung mga ABS-CBN networks abroad, siya ang may-ari. Si San Miguel is no longer San Miguel is no longer a holding company. It is a conglomerate. So magkaiba na 'yon kasi iba-ibang klaseng businesses 'yun na nakatayo on their own. Mm. Pero mga kababayan, technically speaking, ang holding company, hindi na talaga sila involved sa day-to-day. Hindi na talaga sila involved sa regular operations. Ang nagpapatakbo na niyan is kung sino yung may hawak ng korporasyon. So, at least malinaw yung relationship or at least medyo may konting linaw yung relationship between Solar Philippines Holdings tsaka SPNEC. Okay? Tuloy natin. Siya yung mother company, si Solar Philippines, and then born out of that, I guess you could call it a subsidiary, supposed to be, was this SPNEC. Kaya po kahit papano, meron pa po kayong pag-aari sa Solar Philippines. And then dito po sa SPNEC, ito po yung Solar Power New Energy Corp under you. And then I believe that when it was, di ba pinagbentahan niyo po ang Solar Power SPNEC to the Meralco Group? Yes, the company that was sold, by the way, just to get to the next point, is different from the company with a congressional franchise. There was a lot of chatter online that Pero si Libisi talaga, ipipilit niya muna yung pagsisinungaling niya. Hindi naman tinatanong tungkol dun sa franchise eh. Wala pa dun eh. Wala pa dun sa punto nun sa franchise. Inaalam pa lang yung mga negosyo niya. Pero ipinush niya yung kanyang sarili agenda. Tuloy I Right. sold the franchise without congressional approval. Right. And I'm thankful that it has been corrected that I did not sell the franchise without congressional approval because the company that was sold does not own and actually does not deal with the company with the franchise. Opo. Iba po itong pinagbentahan, supposed to be na sinasabi niyo ng franchise. Ang tawag po dito is Solar para sa Bayan. I'm setting that aside for now, just so we both, at least the viewers will also understand where we're trying to clarify a lot of matters. So, ito pong SPNEC na parang subsidiary po ng mother company nga na Solar Corporation, ay ibinenta niyo po sa MGen or the Meralco Power Generation Corporation, I believe, back in, I think, 2023. At what cost? Because I'm seeing two amounts here. Is it 22 billion or 34 billion, Congressman? The investment was in primary and secondary shares. With the primary shares, new shares are issued, so it doesn't go into my pocket. It goes into the company for the development of the project, which had since gotten foreign investment and bank financing with the president groundbreaking it in 2024. And the shares that I sold to Morocco are what I think various figures were quoted in public, but amount to around 18.2 billion. Okay. So there was 15.7 billion invested as primary by Meralco into the company, and 18.2 or so billion that went to me for my existing shares. In other words, ang kinita niyo po individually, para po sa inyo, for you personally, was 18.2 billion. Or by Solar Philippines Power Project Holdings, Inc. All right, so 18. Yun din yun eh. Nilalayo kasi ni Levista yung sarili niya doon sa issue. So, nung tinanong siya ni Pinky Web so kumita kayo ng 18 billion. Ang sagot niya, hindi ako yung kumpanya. 'Di ba? Kasi nga naman sa Pilipinas, 'di ba, separate ang identity ng corporation. But the fact of the matter is, siya yung may-ari. Siya yung may-ari nung Solar Philippines Holdings. Si SP Holdings. Siya may-ari nun. So definitely, yung pumasok na pera doon, magkakaroon siya ng dividendo. 'Di ba? Tsaka depende pa yun sa dami ng directors, depende pa sa dami ng shareholders kay Solar Philippines. Paano kung parang kay Solar para sa bayan niyan, 3 lang sila. So tapos yung share ng dalawa, tagpi-piso, 'di ba? So paano pag ganun pa yung setup nun? Eh di kanya yung 99% or 98%. Hindi pa nga 98% eh. 0.0000 something percent pa yun. 'Di ba? Marami yung paraan para makapagdaya sa pamamagitan ng korporasyon. Isa ho itong ginagawa ni Leviste. So marami pang tanong dyan. Pwede niya sabihin na ang kumita ay si Solar Philippines Holdings or si SP Holdings, pero kailangan niya munang sagutin din ilan ba ang shareholders, 'di ba? Kaya at saka hindi rin natin alam baka yung 'di ba baka wala na yung dividing line between the founder or the owner and the corporation. Baka 'di ba? Magulo na 'yan. We don't know. Hintayin natin kung pag-imbestiga ni Ombudsman. 2 billion. With this, from Solar Power New Energy Corporation, was it changed to Solar Power Nueva Ecija Corporation? It was Solar Philippines Nueva Ecija Corporation, I see. and it changed name to SP New Energy Corporation. And for your viewers who are not
followers of the Philippine Stock Exchange, the main use of proceeds of the listings of the company were acquisition of land, and the main thing that Meralco paid for at the price that it did was around 3,000 hectares of land in the company. Okay. So ito pong SPNet, Okay. So ngayon Congressman, medyo ang, malinaw again, your na. participation Naalala nyo nung tanong natin last time, ano yung binili? Kung wala yung franchise doon kay SPNEC at hindi binili yung franchise kay SPNEC, ano yung binili ni Meralco? Ang sinasabi niya, lupa. 18 billion pesos worth ng lupa? Come on. 18 billion pesos worth ng lupa? It's not just lupa. Hindi lang lupa yan. Kontrata. Binenta niya yung mga kontrata. Hindi lang lupa yan. Sinasabi lang niyang lupa yan for the sake lang na malinis niya yung pangalan. Pero kasi, na kanino ba yung kontrata? Na kay SPNEC. So, kung lupa lang yan, ba't naman 18 billion pesos? Tapos sa mga probinsyang lupa pa yan. Hindi naman yan, city. Hmm. Hindi naman yan city. So, mababa lang ang market value niya. 18 billion pesos, halaga ng lupa, 3,000 hectares. Hindi abot ng ganun yun. Lalo pag probinsya. Hindi abot ng ganun yun. Kontrata ang binili dyan. Yun yung sinasabi ni Sec Boying, ni Ombudsman Boying. Mamaya, pupuntahan natin yung kanyang komento dyan. Kaya gigil na gigil si Ombudsman Boying. is your shares being still, what, is it right, the owner of Solar Corporation? Solar Philippines? Solar Philippines owns shares in SPNEC. Apo. And who owns Solar Philippines? Me. Okay. So meron pa po yun. You own Solar Philippines, and because Solar Philippines has shares in SPNEC, kaya po, parte pa rin po kayo nun. Do you see any problem with that, Congressman? Before we go to the third one. Actually, I think it's the reason why pwede akong magsalita ng malaya tungkol sa DPWH dahil hindi ko kailangan mangurakot, and ako po ay actually hindi tumatanggap kahit ng aking sweldo sa Kongreso or MOE or anumang mga extra na ibinibigay. And I have fully disclosed this in my SALN, and I also refrain from any potential conflicts involving this. And I've also disclosed that I am in the process of increasingly being disinvolved from all these matters even more. But actually, very maingat po ako tungkol dito, and certainly ang aking ginagawa ay with the careful consideration on not only what is legal but also what is ethical. Importante po kasi sa akin na gagawin ko ang aking trabaho bilang isang mambabatas, at ang aking advocacy nga po sa DPWH ay posible dahil ako po ay hindi financially dependent sa aking trabaho sa Kongreso. The Department of Energy, Wait. Secretary Gavin was saying that there is a Wait. penalty of about Wait. That doesn't necessarily follow. Non-sequitur yan. Hindi porke hindi ka tumatanggap ng sahod sa Kongreso, ibig sabihin, hindi ka corrupt. Let's use the example of his mother. Gamitin natin example yung kanyang nanay. Paano ba naipatupad yung prangkisa? Di ba? Doon sa nanay. Impluwensya. Through the mom. Si mom Mama, just kill the mom. Ganun. Yung impluwensya na kay nanay. Ngayon, syempre, kapag may impluwensya, pwede niyang gawin yung ginawa niya recently. Nagbenta siya ng mga kontrata. Dahil sa impluwensya ni mama, nakakuha siya ng mga kontrata. Hindi na mapatayo. Hindi niya magawan. Hindi niya magawa ng solar, ng improvements, yung lupa. Nakabili siya ng lupa, hindi niya magawa ng improvements, hindi niya magawa ng solar farms. Binenta niya ngayon yung kontrata. At kumita siya ng 18 billion. Ngayon, mga kababayan, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya na hindi siya tumatanggap ng sahod. So, ibig sabihin, yung mga tao niya hindi sumasahod. Yung kanyang legislative team hindi sumasahod. I don't know. Unless empleyado din niya sa totoong buhay. Empleyado niya sa kanyang ibang mga negosyo. Yung negosyo niya ang sasalo sa sahod nila. But wait, there's conflict of interest there. Nandun ngayon yung conflict mo. Di ba? Nandun ngayon yung conflict mo. Obviously, mayroon kang benefit na nakukuha dyan sa pagiging congressman. Unless kasi, kung wala ka nakukuha ang benepisyo dyan, ba't ka nag-congressman? Paano ba niya nakuha yung prangkisa? Paano ba niya nakuha yung mga kontrata?
Sa impluwensya, 'di ba? Mm. There are many ways a politician can be seen as corrupt, hindi lang sa pera. In this case, dito kay Leandro Libiste, he can be considered in puwedeng masabi na siya ay corrupt sa pamamagitan ng impluwensya. Ba't siya gano'n magsalita? Ba't siya gano'n magsalita? Hindi ko alam kung bakit ako ginaganito. Special ka nga, boy. 24 or 26 billion pesos because one of your companies supposedly did not fulfill its commitment of so many, I think 12,000, would that be, I think it's 12,000 megawatts of electricity. Which one is this, sir? Which company of yours? Because there are three. There's Solar Philippines, there's SPNEC that you're still a shareholder because of Solar Philippines, and then there is Solar para sa Bayan. Ito pong sinasabi ni Energy Secretary Garin that she canceled 17,000 megawatts from service firms, including 12,000 from Solar Philippines. That would be the mother company. Unang-una po, napakataas ang aking respeto para kay Secretary Garin at ginagalang ko po siya kaya ayoko pong sumagot directly tungkol sa kanyang mga pahayag dito sa isang media interview. Ako po ay pwedeng magbigay ng opisyal na pagkahayag tungkol dito sa tamang forum pero I will answer your question generally, which is that I have shares in Solar Philippines, which has shares in SPNEC, which I am not involved in the day-to-day of, and I can leave it to the company involved to answer as appropriate regarding its communications with the DOE. But the undertaking, of course, is to be compliant with all of the laws and regulations. But that's, I think, best addressed by the company. Ano best addressed by the company? Eh, siya rin yung company. Kasi mga kababayan, ito kasi, kailan lang ba nabenta yung SPNEC? If I'm not mistaken, around 2023. From 2018 hanggang 2023, siya ang may hawak. So, posibleng hindi niya alam kung ano yung mga tsaka yung mga kontrata na pinasok niya, posibleng hindi niya alam. May holding company siya, eh. May holding company siya. Part owner siya nun. Hindi niya inalam na kung merong ginagawang kalokohan yung kumpanya na ininvestan niya. 'Di ba? Hindi niya inalam yun. Basic yun. Kasi magsasayang ka ng pera kung mag-i-invest ka sa isang kumpanya na hindi mo alam kung anong ginagawa sa pera. Tapos 'di ba? So weird. Imposible yung sinasabi nito. And which company is this? Actually, sa totoo lang po, I'm not, again, actively involved in the company. So what the communications are with the DOE, I am not precisely privy to. It is something that I would like to look more into, but I am not involved actively anymore in the company. But not to belabor the point, if the Secretary of Energy is saying that I'm canceling 12,000 megawatts because the company owned by Congressman Leandro Leviste, Solar Philippines, the mother company, failed on its commitment to provide energy. I'm assuming, sir, that is the company you own, which is Solar Philippines, and not SPNEC that Meralco had already purchased or bought from you. I think that's not a conclusion we can make. Alam niya. But I'm not Oh. actually the one that is directly in communication. See, alam niya. Sabi niya, I don't think it is completely accurate, eh. So, ibig sabihin, alam niya yung nangyayari. Yung sabi niya, Conclusion we can make. But I'm not. Di ba? Sabi niya, I don't think that is a conclusion you could make. Sir, that is the company you own, which is Solar Philippines, and not SPNEC that Meralco had already purchased or bought from you. I think that's not a conclusion we can make. But I'm not actually the one that is directly in communications with the DOE. It's something that I intend to look into more, but I assume that the company is communicating more with the DOE. And I understand there was also a disclosure on the Philippine Stock Exchange by SP New Energy Corporation earlier today, which I have Right. not studied. But maybe you could share with your viewers what the PSE disclosure of SPNEC says. Inutusan pa si Pingy, no? Ikaw kaya magkwento. Ikaw kaya magtanggol sa akin. Ganun pa yung sinabi niya, eh. May bagong update si PSE, eh. Ikaw magtanggol sa akin. Inutusan pa. Hindi siya yung magbasa
Ano ba 'to? Siya yung may-ari, eh. We'll try to get that, sir, while we still have time and while we are on a break. I understand also that the SB NEC was also supposed to be, something was also canceled that they plan to appeal. Yun. So ngayon mga kababayan, nakikita niyo na yung pagiging malabo ng setup ng ano, ng setup ng negosyo nitong si Lepiste. Kaya hindi ako magtataka mga kababayan kung bakit galit na galit si Ombudsman Boying Remulla. Pakinggan niyo 'to. Alleged franchise violations po ni Kong Leandro Lepiste po kasi napag-usapan niyo po over the weekend na may ongoing probe po regarding this. May confirmation po ba ng sale ng controlling interest? Maganda yan, no? I will not be technical about it, but I can be a little legal about it. There's a principle in law that we say, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Correct. What you cannot do directly, you cannot do indirectly. So, dyan nagmumula ang mga premise natin. Kaya sinabi natin na pinag-aaralan natin yung kaso ng Solar Philippines at yung pagbebenta nitong spin-off company under as a subsidiary and intimately related to Solar Philippines. So yun eh. We have to look at it from that point of view. Kung hindi pwede mong ibenta yung isa, gagawa ka naman ng kontrata, gagawa ka ng subsidiary, baka naman pinaiikutan mo na yung batas. Uy, walang internet. Shucks. Okay. Okay na ba? Are we back? Shucks. Hello? Yun. Are we back? Okay na ba? Lumipat na ako sa phone ko. Lumipat ako sa phone ko. Hindi reliable internet dito sa hotel. Buisit. Buisit na yan. Nawala. Nakakainis. Okay. Anyway, nabitin tuloy tayo kay Boying. Tuloy tayo kay Boying. Sabi niya, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Okay. Pinag-aaralan natin yung kaso ng Solar Philippines at yung pagbebenta nitong spin-off company under as a subsidiary and intimately related to Solar Philippines. So yun eh. We have to look at it from that point of view. Kung hindi pwede mong ibenta yung isa, gagawa ka naman ng kontrata, gagawa ka ng subsidiary, baka naman pinaiikutan mo na yung batas. It's common sense to all of us. It should be common sense to all of us na hindi dapat nangyayari yan. But anyway, that being the case, pinag-aaralan talaga namin yan. Kasi nga, hindi ito simple case lang ng violation of May audio refresh lang yung phones. Yung mga kusakay nanonood, may audio siya. franchise. It goes deeper into the country's energy picture. Kasi kung ganyan ang mangyayari sa atin, merong kukuha ng ganyang franchise, exclusive at that, more of a monopoly, we will base our energy plan because of the actuations of this company, which later on turned out to be very questionable. Siyempre, you have to examine the milieu. Tingnan mo yung nangyayari. Kasi nga, yung energy mix ng bansa, mahalaga yan eh. Dapat dyan, seryoso tayo dyan. Hindi ito laro lang. Makakala na ibang tao, laro lang to. This is very important to the country. Kaya natin pinag-aaralan yan.
And then Ombudsman has Rep. Leviste heeded to your call nga po na magpakita ng lahat ng documents he has regarding this matter po. Nakausap po siya about. Hindi ko pa siya kinakausap, basta pinag-aaralan na namin yung kaso. And we will get in touch with him in case we need him to respond to anything. In case we find that there's really ground for us to start asking questions from him, saan doon na lang kami mag-usap, officially na lang. Kasi wala na tayong mapapala dyan. Natawid na natin yung lugar na yan, tinawid na natin yung tulay eh. You've crossed Papunta the na Rubicon. sa pag-iimbestiga nga. Kasi nga, ang epekto nito sa bansa, napakahalaga eh. Hindi naman to biro. Imagine your energy mix being upset by a single company, which is of course, which acted more like a monopoly during that time. Ombudsman, may I just follow up on that? Sinasabi po ni Sir Lupisa ni Congressman Denise, may franchise daw po ng solar para sa bayan, not S. Hindi, alam ko yan. You want to get into that, no? Pero sinasabi ko sa iyo, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Take it from that. I will not go into details. It's something for our investigators to determine. Sir, may sinasabi rin siya na hindi dapat siya yung at fault dun sa, hindi kasi may non-delivery sir dun sa promise ng Solar Philippines. Hindi na-deliver yung Well, Okay, wait lang. Salamat, Manowar, sa super chat. Hindi ko alam kung mapapabilis niya ng internet, pero tingnan natin. Pero salamat sa super chat. Okay. Ano sinasabi dito ni Ombudsman Remulla? Kasi ang lumalabas kasi dito, mga kababayan, si Leandro Leviste is gumagamit ng the oldest trick in the book. Hmm. Corporate layering. Pagpapatong-patungin niya yung mga iba't ibang mga korporasyon para wala siyang tawag dito, liability. So most probably, mga kababayan, binuksan niya sino ba 'to? Binuksan niya si SPNEC with the intention of eventually selling it. Oo. With the intention of eventually selling it. Yung mga mga sino ba 'to? Yung nag-imbento ng YouTube, binenta niya kay Google, yung gano'n. Nag-imbento ng ano pa ba? Daming biniling korporasyon ni Google, yung nag-imbento ng WhatsApp, binenta niya kay Facebook. Oo, so may gano'n. Most probably yun ang intention diyan ni, ah, ni Leandro Leviste. Kaya wala masyadong products, kaya walang produkto, kaya walang output. Kasi pinarami lang niya yung kontrata, tapos ibebenta niya yung kontrata. Gano'n lang kasimple. Mm. Pinarami niya yung kontrata, ibebenta niya yung kontrata. Gano'n lang kasimple, guys. So siyempre magkaka-interes nga naman si buyer, "Uy, ito lang si Leviste lang merong kontrata na ganito sa DOE, kikita ako dito, kita ko. Oh, bibilhin ko na 'yan, akin na 'yan." Oh, binili niya ngayon ni Meralco. Ngayon, mga kababayan, hindi pa ako sure, pero sa tingin ko, opinyon ko lang naman, and this may not be factual, yun din ang gustong gawin ni Leandro Leviste doon sa franchise. Kaya nga nagulat ako na yung solar para sa Pilipinas, para sa bansa, hindi siya non-stock corporation, eh. Mm. Nagulat ako ba't hindi siya non-stock. Akala ko it is, to build, it is to, generate solar energy for people in the hinterlands, doon sa mga doon sa mga saan ba 'to? Doon sa mga lugar na mahirap yung na mahirap ang, power or electricity. Pero wala ring naitayo, 'di ba? Wala naitayong, solar farms or what have you. Wala naipatayo. Pero nakita niyo naman kanina do'n sa GIS niya, may investment na 250 million, 'di ba? May investment na 250 million. Alam niyo 'yun lahat. Nakita niyo 'yan kanina, o pakita ko ba ulit? Oh, ito siya. Hmm, hindi, ito na lang muna yung 2024. Oh, 249,999,998.
May ano siya, may investment siya. So tapos nakakapagtaka, meron siyang solar para sa bayan pero dalawa lang ang directors. Tagpipiso. So mukhang ano 'to mga kababayan, mukhang may intensyon talaga siya na ibenta 'to. Pagkakuha ng ano, ng, prangkisa, papaburuhin lang niya ng konti, papataasin niya yung value for what kung ano mang strategy yung meron para pataasin yung value, tapos ibebenta niya. Mm. Gano'n yung style, gano'n yung strategy. Yun yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Hindi puwede yung gano'n. Kasi susuluhin mo yung kontrata, eh, tapos wala kang gagawin. Kukuha ka ng kontrata, wala wala kang gagawin. Paano yung mga yung pinromise mo sa kontrata? O di na-cancel ngayon, 12,000 megawatts. Kukuha ka ng franchise, hindi mo gagawin. Paano yung mga nasa bundok na walang kuryente, hindi mo sila natulungan? Hmm, 'di ba? At yun din ang sinabi ni ano, ni, DOE Chief Garin. Hinawakan lang niya yung prangkisa, pero wala siyang napatayo. Sino ngayon ang nahirapan? Tayong lahat, mga kababayan. Tayong mga hampas lupa ang nahirapan. Yung mga negosyante ng solar na gusto makapasok, hindi makapasok. Bakit? Eh, merong Solar Philippines, hinaharangan kami. Hmm, 'di ba? Kung hindi kami makikipag-partner kay Solar Philippines, wala kaming negosyo. Hmm. Is that good business practice? Of course not. Of course not. Kaya nga ngayon siya iniimbestigahan, ngayong congressman siya. Kasi ngayon lang naglalabasan 'tong mga 'to. Mga megawatts. Sa akin yan, yung mga technical na nangyari dyan, wala sa akin yan. Ang mahalaga, alam natin, nag-spin-off siya at nabenta nga yung spin-off. Na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Again. Di ba? Kung nag-spin-off ka ng kumpanya, meron kayong kontrata, yung kumpanya mo, tsaka yung spin-off mo, tinali mo na yung kontrata. Siyempre, magkaka-value yung spin-off mo. Correct. Ano tawag doon? Hmm. Pero sir, pwede ba siyang magkaroon ng separate liability? Hindi, yung nga, fina-fine na nga siya ng DOE, di ba? Opo, May fine na nga yung DOE. non-delivery. Oo, siyempre, oo. Ano yan eh? All of these contracts are all vetted by the DOE and approved by them. It goes into the energy mix of the Philippines. It goes into the projection of our country's energy needs. Eh pag niloko-loko mo lang yan, pag hindi mo inayos, eh paano tayo? So dalawa po sir, one for the non-delivery and of the promised solar energy. And secondly, yung pagbenta. Would that be right? So dalawa yung pwede. Oo, kasi nga, monopoly nga yan eh. Monopoly na, virtual monopoly yan. Ang dami pinahirapan yan nung panahon na nandyan yan. Yung mga nagtatayo na solar noon, ayaw bigyan ng feed-in tariff. Kasi nga, monopoly nga yan eh. Yun. Nagkalintik-lintik tayo dyan. Dapat pala may antitrust dito, no? Baka may violation pa ng antitrust. Tama ba? Antitrust ba tawag doon? Wait. Alam ko antitrust ang tawag doon, eh. Ah, alam ko antitrust ang tawag doon sa gano'n, eh. Wala, ang bagal na naman ng internet ko. Mhm. Are we back? Yan. I think we're back. Ayan. I think we're back. Okay na. Mm. I think we're back, oo. Mhm. Okay na, okay na. Oh, okay. So ganito mga kababayan 'no, do'n sa mga ano, hindi makarinig ng audio, i-refresh niyo po yung inyong itong video. Exit po muna kayo tapos balik kayo. Kasi for some reason, hindi ko alam bakit yun ang solusyon for everything. Just refresh, refresh lang kayo.
babalik din yan. Babalik din yan. Titignan ko yung ilaw ko, nagfi-flicker na gano'n. Anyway, babalik din yan. Oh, i-ano niyo lang, laban lang. So, ayun na nga mga kababayan. Malalim mo yung issue nito nung kay Libiste. Mm. At, tulad ng sinabi ni Ombudsman Remulla, kaibigan ni Remulla yung nanay ni Libiste. So, siguro may idea siya kung paano tumatakbo yan. Mm. Meron siyang ideya kung paano tumatakbo yung negosyo ni Leandro Libiste, 'di ba? Kaya dapat talaga hindi tino-tolerate yung mga ganito kasi violation talaga yan mga kababayan. Mm. Nagva-violate talaga diyan. Ayun tama, antitrust nga. Hmm, pagpe-prevent ng monopolies, antitrust yan, oo. So ayun nga mga kababayan. Dapat disiplinahin, dapat paluin 'to si si Leandro Libiste mukhang kulang sa palo, eh. Oo, at, dapat maturuan siya ng leksyon sa mga kasi parang scam na rin 'yun mga kababayan, eh. Parang scam na rin yung ginagawa niya na 'yan. Ini-scam niya ang ini-scam niya buong gobyerno. Mm. Kung scam 'to, ang ini-scam niya buong gobyerno. Ang tindi men, ang tindi. So sana ho maimbestigahan talaga 'to na mas malalim ni, Ombudsman Boying Remulla at, siyempre dahil bilyonaryo 'to si Libiste, gagamitin niya ang kanyang billions of pesos para labanan yan. Pero let's see, everything rises and falls on the strength of your evidence, 'di ba? Or a case rises and falls, on the strength of the evidence. So malay natin 'di ba merong alam si Ombudsman Remulla na hindi natin alam lahat. So mga kababayan, hanggang dito na po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in our next live stream, guys. Alright? Bye everyone. See you. Bye-bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?